Good morning guys. Today is Saturday, 8:30 AM. Hindi pa kami napagod kahapon, no? Ay, Sunday na pala, no? Sunday na pala. Medyo nakakapagod. Nakapagod ka ba kahapon, Ray? Ha? Ang sakit ng mga kamay ko, para naman ako magkakasakit eh. Huwag na mapagod akong ganon. Ang sakit ng buong katawan ko. Inuman ko na Advil. Kasi kahapon medyo mahirap yung trabaho mga dre, no? Challenging mentally tsaka physically, di ba? Pero awa nga ng Diyos, yun naman natapos. Ngayon, madali yung mga trabaho ngayon. Kaya, kumbaga, sabi nga namin, kung yung mahirap nga nagawa namin, yung madali pa, ayawan namin, di ba? Ngayon naman kinukulit ako nung may-ari nung ginawa ng countertop. Gusto niya naman pagawa yung CR. Pag ganung usapan, hindi pa ako ganun ka-confident sa mga dreno, sa plumbing ng bathtub. Kumbaga, may idea ako, pero hindi ko pa rin nagawa eh. Pero ayun yung pagkakamali na ayokong gawin. Kasi baka mas mahal na yon. Pero ang iniisip ko lang talaga doon is yung plumbing, yung drain para sa bathtub. At I don't know, siguro makikipag-usap na lang ako sa contractor tapos papagawa ko na lang yon para hindi na ako magiging involved. Kasi doon pa lang sa countertop, pero medyo parang stressful sa akin yung mga dreno. Kaya kung madali lang yung countertop, pag straight lang di ba? O kaya pa L, pero yung may ganung angulo, yung 60 degrees. But anyway, marami nga natutunan dahil doon. Ngayon, back to basic kami. Silicone, magpapalit ako ng pan sa exhaust ng anong tawag yan? Sa exhaust ng kitchen. Madali lang trabaho ngayon, kaya sabi ko gawin na natin. Kasi hindi naman kami tatagal ng 2 oras doon eh. Kesa masayang yung buong araw, 'di ba? Nasa bahay ka lang, wala kang ginagawa. Bibigat lang yung katawan mo. Lalong bumibigat yung katawan pag nasa bahay ako, addict na ako sa cellphone pag nasa bahay, kaya maganda yung lumalabas ako eh. Marami akong ginagawa. Kahit pa paano yung physical tsaka mental stress, nakakatulong daw yun eh. Para maiwasan yung dementia. Dumating na pala yung rin. Yung in-order kong para sa gulong. Kailan mo papapalitan? Siguro bukas. Palit ka muna kasi Kaya nga. malakas eh. Yung wire ko rito, walang color coding. So, yung white, okay, kailangan natin i-trace. Yung white is to white. Yung black is to, okay, black. Ito. Medyo nakakalito to mga dreno kasi hindi color coded itong tinanggal natin. Pero yung white is white pa rin yung connection niya. Pagkatapos yung black, yung live, ilalagay natin sa high speed, tapos yung red sa low speed. Kasi dalawa yung kumbaga dalawa yung speed ng pan neto. Ganun yung gagawin natin. Okay.
Is your cat out? What? Your cat? Is it out now? No, No? it's still there. I'll make her like meat. Oops. Oh, shoot. What? Look at your light. What? Oh my god. Serious? How did it do that? What? But like, there was a fire in here, it's for sure. Almost. Yeah, I almost. think almost. Yeah, almost. Are you the one that painted the walls and the ceiling? It's kind of smoky. Yeah. Yeah, you painted Black that? smoke. Yeah. Yeah, that was black everywhere. So you've seen it. Yeah, I've seen it. Yeah. So It yeah. was like that for one week before they painted. Oh, I don't understand how exactly. A good thing that this is what is this? I don't know what it is. Smoke alarm. I think. But I think my so. guess is that was there first, and it was always like beeping, Yeah, so yeah. they moved it. There. That's my guess, because they were. Siya na yung ilaw. Muntik na magkasunog dito mga dami. Ito yung pininturahan namin na ano, na sobrang itim ng ceiling, na sabi namin parang muntik magkasunog dito. Dahil ang kapal ng usok. Hi, can I borrow your broom? Yeah, and the one. Okay. So you don't want your cat going inside here, no? No, I don't want her to go there. Okay, so I need a longer piece. Tapos na tayo, Andre, no? Saglit lang. Nabot din tayo ko lang, ano? 1 oras at kalahati. 1 oras at kalahati, mga Andre, no? Not bad. Ang tansya ko lang naman ngayon is mga 2 oras, di ba? 2 oras ba nabanggit ko kanina? 1 oras ba? Sabi ko, 1 oras lang. So, lampas kami ng 30 minutes. Ay, ako po, idang. Ito sa Odrick. No, hindi. Aray ko, nasasaktan ako pag ano. Plastic naman yun, di ba? Yung cover. No, metal yun rin. Metal yata yun. Nasasaktan ako pag gumagasgas doon sa rampa yung sasakyan eh. Tiga Quebec yun, babae. Dito lang daw siya sa Quebec din. Tapos 1 taon lang yung program niya, certificate lang. Kakalipat niya lang, di ba? Oo, kakalipat niya lang. Kala ko tiga ibang lugar. Sabi niya taasan daw yung susunod na ilalagay na vanity mirror. Kasi matangkad mga tayo na mataas pa sa akin eh. 6-footer ako eh, no? Mataas pa sa akin. 5'6" lang ako, 5'6". Ay, di bibili tayo? Okay. No, sabihin mo natin kay Audrey. Now turn left onto Avenue McCulloch. Dito na tayo lalabas yun.
Bumili ako ng A6 Kayano nung nandun kami sa Madrid. Kayano 32 yung binili ko. Parang ganito yung presyo. Ang liit. Kainis. Ano ba yan? Ano raw rin? Oh, orderin online. Dadalhin dito. Oo, babalikan ko talaga. Pero yung kulay nandyan. Wala nga doon. Pero kanina chinek ko eh. Meron. Tara rin. Pauwi na kami. Mag-ready muna ako kasi nagtataka ako. Bilisan mo. 10 minutes. Ay, siya, gano'n. Sige na, bye. Natin yung jihad. May pipick upin lang kami. So, anong tawag dito mga dreno? Yun nga, nung nag-drive ako isang araw papunta sa IKEA, medyo malayo yon. Nakapag mabilis ako, mabilis yung takbo ko. Mas naging malinaw kung nasaan yung problema nanggagaling. Kasi pinakiramdaman ko sa steering, pipita ko kaliwa, kanan. So, mukhang nanggagaling sa kaliwa mga dreno, kaliwang gulong. Kasi every time na pipita ko pa kaliwa, nandun yung parang ingay. Ang ginawa ko, bumili ako ng 2 wheel bearing. So, pag nagpapalit ako, hindi ko naman agad papalitan. I mean, iti-testing pa, ipapataas ko, tapos papatakbuhin ko para mas maging malinaw. Papatakbuhin ko ba yung gulong, papaikutin para mas maging malinaw kung alin ba sa dalawa. Kung wheel bearing nga ba. Hanggat maaari, ayokong munang dalhin sa Tesla dahil, yun nga, may kamahalan doon mga dreno. I mean, as much as possible kung saan ka makakatipid, doon ka. Kung kayang gawin ng talyer yung ipapagawa ko, bakit hindi? Ngayon, kung sakali naman na hindi wheel bearing yung problema, edi tsaka ako pupunta sa Tesla for for the final opinion mga dreno. Sige, pakinggan mo. Ayan o, di ba? Ayan o. Parang yung sasakyan natin digaas na. Ayan o. Dito nang gagaling pag gumanong ka, mas rinig na rinig mo. Andito. Ayaw, bilisan eh. Pero mga dreno, kumbaga yung acceleration ng sasakyan, ganun pa rin. Mabilis pa rin, no? Ayun, nagulat nga siya. Mabilis pa rin yung sasakyan. Walang pinagbago sa acceleration. Sabi nila kung may problema sa drivetrain, apektado yung yung acceleration niya. But anyway, makakonfirm ko yan sa susunod na araw. Bukas, papatingnan ko na mismo. Papapalitan ko na yung bearing. Kung sakali naman drivetrain yung problema niya, under warranty yun mga dreno. Ano masasabi mo? Wala akong masasabi kasi wala akong alam kung sa sasakyan. Pero pag pinatay ko na yung camera, ang dami sasabihin niya. Yan, lumalakas, diba? Pag bumibilis. Kaya dapat alalay lang kami, alalay. Ala na? May narinig ka, wala? Ngayon, may naririnig ako ngayon. Okay? Yan o. Lakas, diba? 100 speed ko niya, mga Dre, ah. Yeah, 150 na speed ko niya na. Parang Hindi, 100 na, 100. Ay, nako, ewan. Tibang. Ang bilis ko namang 150, di ba? Ano yun? Lumipad?
Magalang natin pagalan. Tagal na to, no? Patagal na palang problema to. Ngayon, nasa US pa ako neto eh. May nakapansin na neto eh. May nakapansin ng na audience nanonood. Sabi niya, wheel bearing mo. Sabi niya ganon. Ang layo ba naman ng drive niya? Back and forth. Alam mo, Diba? ang sasakyan, nandyan yan para gamitin. Kaya, pero May masisira at masisira dyan. Eto na nga, mga dreno. Dahil itong mga nakalipas na araw ng aking pagdadrive, ay napansin ko ang ingay sa sasakyan, na parang tumitindi o lumalala pag bumibilis ako. Nung nakaraang araw, kumbaga mas naramdaman ko siya sa konting pipihit ako pa kanan, parang may nararamdaman akong nginig galing sa manibela. Pagpipihit pala ako pa kaliwa. Kaya ang ginawa ko, nag-decide na ako na bumili ng wheel bearing. Dahil mas malaki yung tsansa na ang sira ay yung wheel bearing ko at hindi yung drive unit, kasi nga kumbaga hindi naman apektado yung mga dreno, yung kanyang acceleration. Wala akong problema sa acceleration ng sasakyan. Kung hindi, kumbaga yung ingay is nakakonekta sa bilis ng sasakyan. Kumbaga yung ingay niya is nakadepende sa speed ko. Pag lumampas yung speed ko ng 40 o basta tumungtong ako ng 40 km/h, umiingay na siya. Ngayon, mas lumalakas siya habang bumibilis ako. At mas ramdam ko nga siya tuwing iikot ako o pipihit ako pa kaliwa, mas naririnig ko yung ingay. Samantalang pag kumakanan ako, mas nagiging smooth yung takbo ng sasakyan. So, naisip ko na baka yung diferensya niya is yung lip wheel bearing. Yung left wheel bearing. So, baka ang diferensya niya is yung left wheel bearing. So, naisip ko na baka yung diferensya niya is yung left wheel bearing niya. Pero yun nga, no? Kumuha na tayo ng dalawa. And let's see. Bukas malaman. Hindi ko alam kung magkano yung i-charge sa akin ng Tesla, kung sa kanila ako magpapagawa. Pero hindi na ako interesadong malaman dahil alam ko namang mas mahal ng D-Hamac sigurado. At etong ganitong klaseng pagpapalit ng hub bearing assembly is maraming nagdi-DIY na ito, mga dreno. Na-check ko na rin sa YouTube kung paano gawin to, kasi inisip ko what if ako na lang kaya ang gumawa. At nakita ko na hindi naman siya ganun ka-technical o ka-komplikado na kailangan dalhin mo talaga mismo sa Tesla, kasi ang kailangan mo lang basically yung may impact impact drill ka lang baka magawa mo na mag-isa to, kasi lang naman magtatanggal lang tornilyo diba? Tapos papalitan mo, wala kang kakalasin na kung anumang linya. So, ayun. Malaman mga dreno. Bukas tingnan natin. Sana masolusyonan. Kala ko makukuha sa Kala ko makukuha sa change tire Kasi nga, parang yun yung pinakaunang gagawin mo kung sakaling magkaroon ng ingay yung Tesla mo. Kasi baka nga hindi pantay yung kain ng gulong. So, titingnan mo kung pantay ba yung pagkapudpud ng gulong. Kung hindi, pwedeng doon manggaling yung ingay, nagkakaroon ng cupping yung gulong. So, iba yung iba yung tunog niya, kasi nga hindi na siya pantay. O kaya yung loob niya, kung makikita nyo sa ibang video ng mga Tesla, kumbaga yung loob na bahagi ng gulong is mas kinain siya ng husto kumpara sa labas. Isa daw yon sa nagiging sanhi ng ingay. Kaya yun yung una kong ginawa kahit walang obvious na hindi magandang pagkapudpud sa sasakyan. Ngayon,
inisip ko rin na kung yung gulong yung may problema is pag nagpa-change tire ako, pag nagpa-rotate ako ng tire, pag yung sa harap, dinala ko sa likod, ngayon, pag likod naman yung umingay, ibig sabihin baka nga sa gulong. Pero hindi ganun yung nangyari, na natili sa kaliwang bahagi ng sasakyan yung ingay. Kaya somehow parang mas mataas yung probability na baka yung lip wheel bearing niya nga yung problema. Pero ganun pa man is nandun yung posibilidad na baka nga yung powertrain niya, yung drive unit niya. Pag yun naman yung nangyari, yung drive unit yung may problema is hindi naman ako nag-aalala kasi nga under pa yun ng warranty, kasabay ng warranty sa battery. Kaya yun, wish me luck mga dre, no? At ito yung kauna-unahang gastos natin sa sasakyan. Inaasahan ko naman mga dre, no? Na ganun talaga pag sasakyan ginagamit mo, may masisira at may masisira ay kahit anong gawin mo, eh. 'Di ba? Kumbaga, ang concern ko lang sa araw-araw na paggamit is kung saan ako mas makakatipid. At sabi nga nila is totoo, matipid si Tesla, mga dre, no? Kaya lang yung tipid ng Tesla, yung matitipid mo sa Tesla is hanggang dun lang yun sa pagcha-charge mo, tsaka dun sa maintenance. Pero once na nagkaroon ng sira na yung sasakyan mo o yung Tesla, is dun mo makikita na hindi ko alam kung mas madalas na mas mahal yung pagpapagawa ng Tesla kumpara sa regular na sasakyan. But anyway mga dre, no, it is what it is at tingnan natin bukas, di ba? Sa mga magsasabi po na dalhin ko sa Tesla, I mean, sa totoo lang mga dre, no, kumbaga, kung saan ako makakatipid, at alam ko naman na magagawa ng maayos yung sasakyan, why not, di ba? Ngayon, kung hindi kayo komportable na yung Tesla nyo is dalhin sa talyer na ordinaryo, nasa sa inyo po yan, no? Kumbaga kayo yung magbabayad, eh. Ako lang naman is, kumbaga, kayang gawin ng mekaniko itong simpleng trabaho na to, itong pagpapalit ng wheel bearing. So, ba't ako pupunta sa Tesla? Unless na siguro kung ang problema ng sasakyan ko is yung drive unit niya, o kaya yung battery management system niya, o kaya yung mismong battery, yung problema ko. I think, doon ako pupunta sa Tesla kung yung problema ng sasakyan ay may kinalaman na sa technology. Pero, kung pagpapalit ng filter, pagpalit ng gulong, o kaya etong wheel bearing, kaya-kaya rin pong gawin ito ng mga ordinaryong talyer at sobra kang makakatipid kung doon mo ito gagawin. Diba? Wait, we don't have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late.